Terry, salamat sa oras mo. Alam ko, binabaha tayo ngayon sa labas at matinding kalamidad. Pero marami nagtataka kung bakit sa lahat ng pwedeng paimbestigahan, yung Dolomite Beach pa. Well, very relevant yun ngayon kasi syempre yung Metro Manila Development Authority, siya mismo nagsabi na parang may problema tong MMDA sa usapin ng pagbabablock nitong tatlong drainage outfalls mula sa loob ng Manila papunta sa labas ng Manila Bay. So, itinuturo po ng MMDA yung Dolomite Beach Project. Kasi kumbaga integral yung pagbablock nung mga outfalls po na ito dito po sa entirety po ng Dolomite Beach Project ng nagdaang gobyerno. Ang cute nga eh. May ceremonies pa sila last week. Parehong MMDA chair, pati yung Manila Mayor, nagkaroon sila ceremonies, bubuksan lang yung takip ng kanal papuntang yacht club. Pero nagbaha pa rin. Okay, kailan ka huling nakapunta kung saan? Sa Dolomite Beach. Well, actually, dadaan-daanan ko yan kasi yung kapatid ko, taga dyan eh. Tapos, lumaki kami dyan, bandang kasi nag-college kami ng asawa ko dyan sa bandang UP Manila. So, ibig sabihin, personal sa akin tong usapin na ito. At sa totoo lang, nung umpisa lang na pinag-uusapan pa to nung 2020, tayo na yung unang nag-raise nung red flag dito sa usapin po na ito. Particularly on, was it ever actually necessary for this to proceed? Pero maraming pumupunta doon kung makita mo mga galing lalawigan talaga, nagpapapicture, talagang highlight ng kanilang dalaw sa syudad. Hindi ba natin pwedeng palusutin na lang ito ng gano'n? Wala naman nagde-debate, wala naman nagsasabing wawasakin yung Dolomite Beach eh. Hindi yun mangyayari. Not before, not today, not tomorrow. Tuloy yun. Pero ang pinag-usapan dito, was it ever really serving yung sinasabi nila na Supreme Court continuing mandamus? Kasi ang very specific yung alaman ng continuing mandamus, sabi, you have to improve the water quality of Manila Bay. So maraming laman po yung NEDA Master Plan dito sa Manila Bay. Kasama dyan po yung pagkakaroon ng sewage treatment plants, yung paglilinis sa estero, pagbibigay ng mga bahay sa mga tao na nakatira po sa estero. Basically, kasi ang specific objective ng continuing mandamus ay improve the water quality of Manila Bay. So, basically, ang tanong natin sa originators, proponents, implementors ng Dolomite Beach Project noon at ngayon, did it ever actually improve the water quality of Manila Bay? Because that is the specific objective of the Supreme Court continuing mandamus to rehabilitate Manila Bay. May mga magsasabi na at least wala na masyadong lumulutang na jebs. At medyo, dahil yung Dolomite ay hindi medyo klaro yung water, pero sa mental health, yung mental health aspect ng panahon ng pandemya, ito yung inano natin. Pero kung totoo yung nagsarado na raw yung katapat na Chinese resto. Ang pangalan ng Emerald, yung malaking siopaw na kasing laki ng mukha ng tao. Tuwing hapon siniserve pero wala na yun ngayon. Ang point ko ay, okay, so hindi rin totoo na itong ang call mo for investigation ay walang kinalaman daw getting back at the former president. I think walang kinalaman ito. In fact, ang position nga natin, masyado na maraming problema ang dating Pangulo sa kasalukuyan. Ang totoo, mas seryoso yung problema niya sa dahig ngayon. Extrajudicial killings. Nung pong kanyang panahon bilang mayor at nung siya po ay Pangulo ng Pilipinas. So, malit na bagay lang po itong Dolomite Beach. No? At to be very clear, it is not targeted against the former president. It is targeted against the former or current environment officials that had greenlit this project. Na ang pagtingin ho natin, this is a massive waste of funds. Kasi ang pag pinag-uusapan ho natin, paglilinis po ng tubig ng Manila Bay. Hindi ko alam kung 10 planeta na yung paglalatag po ng buhangin nakakalinis ng tubig po ng Manila Bay. Sa tingin mo, pwede mo akong bigyan ng ilang mga pangalan na sa tingin mo kumita sa proyektong to? Yung usapin ho ng kumita, we will see it in the course of the investigation. No? Pero 3 aspects kasi yung investigation. Una, yung necessity. So wala namang pinag-usapan dito, pagka necessity yung pinag-usapan, wala namang pinag-usapan dito yung kumita. Pero pangalawang aspeto rin po dito, yung usapin ho ng presyo. Kung tama ba yung presyo. So we have to make comparisons on similar beach nourishment projects in the country or in different parts of the world. Kasi ginagawa naman talaga ito. No? So makikita ho natin yan. So we'll invite experts to make a determination on whether or not
yung 389 million, talagang tama pong presyo para dito sa beach nourishment program. Tapos panghuli, ito na nga yung impact ho sa atin pong pagbabaha. Kasi yung mga press release ho nila ng 2020, sabi, you need the Dolomites Beach Project because you need it for coastal flooding. So the question to them today is, paano naman nangyari na yung coastal flooding, yung pangako nyo nun? Nagkakos ngayon nung coastal flooding at doon within the area of the city of Manila. So I think someone has to be made accountable for this particular design and construction of the beach. Nung kolehiyo ka sa Taft, alam ko, bibihira lang pagkakataon na tumataas yung tubig. Tataas, yes, no? Pag tuloy-tuloy yung downdraw. Pero bababa rin agad. Pero sa pagkakataon to, ilang araw na talaga eh. No? So may problema talaga. Kailangan natin maglinaw, no? Kasi baka sabihin nila, sinasabi nila, hindi, may basura din man. Totoo yun. In fact, kahit si Yorme, noong nakaraan, nagbungkal sila nung drainage, yung drainage outfall sa Faura, talagang puno po ng burak. Pero ibig sabihin, hindi rin ibig sabihin na just because puno ng burak yun, walang kasalanan yung Dolomite Beach. Kasi nga, the Dolomite Beach design basically block the drainage outfalls going to Manila Bay. Para magpunta, to be clear, para magpunta dun sa sewage treatment plant. Wala mo tayong debate na mahalaga dumaan po yung tubig sa sewage treatment plant. Pero ang tanong natin, ba't di tayo nagdagdag na lang ng mga sewage treatment plant? Ibig sabihin, kung 3 outfall yan, edi tig-isa silang outfall, yung 389 million po, malaking pera yun. Maraming pinagamitan sana kung ang objective po nila maglilinis po ng Manila Bay. Tubig, kalidad ng tubig ng Manila Bay. Okay, konting clue lang. Isang departamento ba ang kumita dito or official sa departamento? Kumita rin ba yung mga city officials sa tingin mo? Hindi natin masasabi at this point. Pero very clear ho yung ipapatawag po ng Kongreso. Most certainly yung DNR, ipapatawag po ito. Yung DPWH, kasi yung DNR po yung originator agency. So sila ho talaga yung nag-bit-bit nitong Dolomite Beach Project. Sila nag-defend nito pong proyektong ito. Pero nag-implement po yung DPWH, Public Works Department. No? So lahat po ng mga matataas na opisyal, tsaka implementing contractor din ho siguro nitong proyektong ito, mapapatawag po ng Kongreso. Okay. Shift akong konti ko nga. Ito bang usapin na ito sa Dolomite ay isa sa mga advokasya ng iyong party list na Bicol Saro? Well, alam po, yung Bicol Saro Regional Party po ito. Pero syempre, tumututok din ho tayo sa mga pambansang mga usapin, no? Bilang bahagi po ng pambansang kongreso. No? Ang pinag-usapan natin talaga dito, yung mga proyekto ho na tingin natin dapat hong hindi pinagagastusan, dapat naibibigay ho dun sa iba't pang mga bahagi ng bansa, iba't ibang mga rehiyon. No? Kung ibig sabihin, pinag-aawayan natin yung mga malalaking pondo, maliliit na pondo, kung pwede makapagtayo ho ng mga dagdag na mga proyekto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na talagang dapat paggugulan ng pondo, dapat ginagawa po natin. Marami nagulat, Kong Terry, nung ikaw ay tumakbo at ikaw'y first nominee sa isang party list group na may kasama ka sa grupo na sabihin natin ay mga kasapi ng isang political dynasty. Ano ang nangyari sa iyong association with the Makabayan Bloc? Tuloy ho yun. In fact, lahat ho ng mga paninindigan ho natin na talagang tinindigan natin mula noon sa loob ng mahabang panahon. Tuloy ho yun ngayon at tuloy po yun sa hinaharap. Walang nagbabago. So, syempre, meron tayong mga bagong mga natutunan din over the course of 9 years. No? So, marami din ho tayong mga bit-bit ho ng mga, syempre, labas pa doon sa atin pong mga nagdaan na pong mga paninindigan. Particularly doon sa usapin ng infrastruktura, particularly doon sa usapin ng ekonomiya. Okay. May kinalaman ba yung pagbuo mo ng sarili mong think tank sa iyong at ano yung sinasabi sinasabi naman ng mga kasamahan mo sa Makabayan nung ito ba yung mas tactical na konsiderasyon? Aaring sabihin na gano'n. Well, tingin ko naman wala naman din ho silang binanggit. I don't think they have an objection on this entire endeavor. Kasi, siyempre, ang mahalaga naman ho, ano yung mga pwede ho nating mga pagkaisahan na iba't ibang usapin. So, pag pinagkaisahan ho natin na very important magsulong tayo ng independent foreign policy, magkakasama tayo dyan. Kung very important na pag-usapan natin yung pagpapanagot sa usapin po ng extrajudicial killings, magkakaisa tayo dyan. Yung lahat ho ng mga tinindigan, like what I said, lahat ng tinindigan natin noon, walang pagbabago. Tinitindigan pa rin natin ngayon. Sa 20th, may nag-file sa Makabayan ng, again, anti-political dynasty na panukala.
alam ba ng mga kasamahan mo doon sa party list, sa mga fellow nominees mo, ang mga tindig mo? Well, I think they had openly understood yung po ating mga dati at kasalukuyang mga paninindigan. And very important to be very clear on political dynasties. No? Kasi nakalagay ho sa 1987 Constitution po ito. So, ibig sabihin, talagang obligasyon na Kongreso na mag-evolve, magpasa ng anti-political dynasty law. No? So, hopefully within the 20th Congress, magtuloy-tuloy po ito. Sa pagpasok mo sa 20th Congress, ano sa tingin mo yung magiging parang iba, sabi nila ibang-iba daw tong batch na to, mas hindi gaya nung dati raw, mas kahit papaano may mga legal experts, may mga legal luminaries kahit papaano. Ito daw ay yung mga sumunod na henerasyon na nasabihin natin, medyo iba na yung temperamento. Nino? Nung mga bagong kinatawan o mga... Mga bagong kinatawan. Well, I think, syempre, every congressman, ibang itsura. No? So, 1920, ang bagong flavor po nitong 20th Congress, syempre, yung pagpasok ni Chel Jokno, pagpasok ni Laila de Lima, mga malalaking mga pangalan nito, no? Na I'm quite certain, yung mga bit-bit ho nila mga advokasya noon, advokasya pa rin po nila sa pagpasok ng Kongreso. Panahon mo, inabot mo ba sila digs nilang galin? Hindi na. Hindi na. Mga makukulay na mga karakter. Ano? Sino pinakamatandang congressman nung una kang umupo? Yung mga Cebu congressmen, no? Cebu. Merong Garcia. Mga Garcia. Ortega ng La Union, matanda rin yun. Ano yung nararamdaman mo pag nakikita mo yung mga mukhang nakasabit doon sa may lobby ng Congress? At sila ba ay ano yung dumadaan sa isip mo tungkol sa mga pangalan ng mga taong ito? Wala tayong real feelings about it, no? Kasi wala tayong panahon para sa sentimiento. Maging sentimentalist about the work of public service. Ang very important, ano yung mga actual na mga problema ngayon, ano yung mga pwedeng gawin within the mandate that we have today. No? So, I think we are very focused on that particular aspect of our work. Nasa minority ka. Okay, anong masasabi mo rito kay Yeda Romualdez? Doon sa lamang kang, bilang mga himala na nangyari, hindi available yung ibang mga nominees. Therefore, well, syempre, obviously, it's for Tingog Party List to explain it, no? But very important to na, I think they have a very particular explanation on how it is. Hindi ko pa yun masyadong naupuan at the moment, pero I think they can actually explain paano ho yung nangyari na Congresswoman Yeda is back in Congress for the 20th Congress. Mas pragmatic ka na ngayon. Kung ikukumpara mo yung Terry Redon ngayon sa 20th Congress versus yung una kang 9 years ago, anong naiba? I think it's the same convictions that you have, no? Parang hindi ka naman pwedeng ibig sabihin, pag sinabi mo kasing you're more pragmatist today, parang nagkamali ka ba dati sa mga paninindigan mo? I don't think so. So, yun pa rin naman yun eh. So, ibig sabihin kung naniniwala ako sa tunay na reforma sa lupa, naniniwala pa rin ako sa usapin po na yun. Kung very important na talagang kailangan paglingkuran natin yung pinakamahirap nating kababayan, kailangan pa rin natin gawin yun. So, I don't think we had ever turned our backs on the most important, most fundamental ideas, no? On serving the nation. Tuloy pa rin yun. So, syempre, meron mga realities of politics that you have to contend with. And I think yun yung masiguro unawa natin sa kasalukuyan. Okay, ikaw ba'y may pagsisisi na sumali ka sa kabinete ni Pangulong Digong? At alam natin na naging ending noon, na-defend mo naman sarili mo, pero tingin mo ba sinabi mo rin naman na thankful ka for the experience na makapag-serve, pero anong key takeaways mo dun? Wala naman tayong, can you ever actually have regrets in serving the nation? I don't think so. So, ibig sabihin, if it is the cost of making sure that maayos yung kalagayan ng mga pinakamahirap nating mga kababayan, yung maralitang tagalungsod. We were very proud at that time na wala akong mga violent demolitions nung panahon po natin kasi inimplement po natin yung no demolition without relocation. So, absolutely zero. No? So, ang totoo naman, if that is the cost of public service, serving the nation, ganun talaga yun. Wala tayong, wala tayong pagsisisi, wala tayong galit dyan. Okay, matagal ka sa legislative, pero nung ikay umupo sa executive, ano yung mga
ano yung mga bagay na nakashock sa'yo talaga? Nung, oh my God, ganito pala rito. Well, matindi yung infighting talaga in the executive department. Kasi sa Kongreso, talagang you have your own spheres of influence, you have your... Akala ko yung own spheres of infighting. Hindi ko alam. I haven't experienced yung infighting within Congress, no? Pero within the executive, talagang ano yan, matindi ho yan. And not just in the previous government, but I'm quite certain in each and every executive government, no? Executive department government, talagang matindi ho yung infighting. So talagang intrigahan yan, no? So, ibig sabihin, pero yun na nga, don't go into the executive department if you aren't ready for these things. Dapat makapal ang balat mo, ready for snake bites, etc. At meron ka dapat na potion. Anong naramdaman mo nung too much too soon na sabihan ka ni Pangulong Digong at supposedly, sa tingin mo ba na-salvage mo yung iyong reputasyon sa pagpapaliwanag mo nung ito ay yung basically ang nangyari sa inyo daw ay hindi lang kayo nag-meeting. Hindi kayo masyado nag-meeting pero maraming foreign travels. Pero bakit ikaw particularly na single out sa tingin mo? Well, hindi ko naman alam, no. Up until today, hindi ko sasabihin yung mga I don't think he had really any reasons to take me out. Pero to be very clear, there's actually no basis, no, for the intrigue, for the slander actually, regarding the foreign travels. Kasi, like what I stated before, when I was taken out, each and every international travel had a travel authority from the Office of the President. At hindi po ako mag-isa nun. Kasama ko yung mga delegasyon ng mga cabinet secretary, kasama ko dati si Vice President Leni Robredo, kasama ko dati si Senator Loren Legarda. Ibig sabihin, unlike what he said that I was in every powwow, no, I was with like people more senior than me at that time. No? So, kumaga, Ang dating parang naka-first class ka at kung saan-saan ka lang pumupunta. hindi yun totoo. Di ba? Talagang wala akong katotohanan yun. So, ibig sabihin, he has his reasons and I will respect his reasons. He was president anyway. He has every right to fire whoever without actually giving an actual reason. So, we will respect it. Pero, if he will insist no, na ito ay banjing-banjing, pasyal-pasyal, I wasn't alone. I was with high-level cabinet officials in a large delegation. Okay. Sa tingin mo, siya talaga yon o may bumulong sa kanya? O inisa-isa kayo na affiliated with the left? Well, di ko naman. I don't want to kumbaga give motivations, no? Kasi unless he actually stated it, it stands as a presidential policy, no? Pero kung wala naman siyang we will just leave it at that. But on the second point na sinasabi na hindi daw nagmi-meeting, actually, hindi yun totoo. Kasi the week before he fired me, we actually had a meeting as a commission. Di ba? So, kumbaga whoever gave the poison to his ear, talagang hindi yun, wala talaga yung kabata-bata yan. Diyos ko, hindi talaga yung mga corporate, puro meeting na lang nangyayari, di ba? Mga GOCC, puro meeting yan. At sumisweldo pa sila sa mga meeting. Oo. Okay. So, tama ba? After that, yung ahensya, ano naman nangyari sa ahensya na-dismantle lang? Hindi, tuloy pa rin yun. Tuloy pa rin. Everyone was taken out. Pero ibig sabihin, hindi naman si Larry Gadon yung direct na pumalit sa'yo. Hindi naman. Si Secretary Larry, meron siyang ibang opisina. Tama, oo. Pero poverty pa rin. Ironic, parang ngayon, meron bang easy formula, kunyari, idea lang, para mabura ang poverty? Walang ganun. Kasi syempre, ano talaga yun eh. Hindi rin naman agad-agad nangyari yung poverty, di ba? So, it's an inch by inch, project by project, program by program, intervention. So, at syempre, mayroong mga large ideas din naman yan tungkol ng, you actually have to ensure job generation, you have to ensure that you have a youth that is educated. So, lahat yan, bahagi talaga ng pagwasak ng kahirapan. No? So, there are systemic interventions and there are actual interventions, like day-to-day interventions that we need to be able to do. So, kumbaga, there's no single bullet. You have to do all of these things. Pero yung isang key term, yung alleviation, at least yung ahensya ninyo, yun ang ginagawa noon. Oo. Well, yung Urban Poor Commission kasi mas focus yan dun sa mga demolitions. Yes. Parang ensuring na pagka papaalisin ka, either court ordered or like infrastructure ordered, merong dapat mga lilipatang bahay yung ating mga kababayan. Okay, so
Sige, sa puntong yan, naalala mo kung Terry, sa isang programa dati sa radyo, nagtanong ako kung kilala mo ba yung barangay captain ninyo. Sa pagkakataon ito ba, kilala mo na ba ang pangalan ng barangay captain ninyo? Sa inyong district, sa inyong barangay? Depende kung saan. Okay, sa yung home address, halimbawa. Hindi, halimbawa, doon sa isang tinutuluyan namin, no, si Kagawad Jong Asilo ang talagang ating kinakausap dyan sa bandang Quezon City. Jong Asilo. Okay. Hello kay Kagawad Jong. Hindi si Kapitan, Kagawad talaga. Hindi, mas malapit tayo sa Kagawad eh. Ibig sabihin si Kagawad. Alright. Okay, pwede mo kong bigyan para sa'yo, Kong Terry. Regardless of kaninong administrasyon, para sa'yo ang top 3 pieces of legislation na pumasa, na sa tingin mo kahit papano napa-improve yung buhay ng Pilipino ng konti. At yung top 3 naman, which made our lives a living hell, na pieces of legislation, regardless of who's president. Well, siguro pinakauna talaga yung free education, state education law, no? So, malaking bagay ito kasi una sa lahat, nung nandun ako sa Kabataan Party List, tayo yung una talaga nagsulong nito. At pagdating ho ng gobyerno ni Pangulong Rodrigo Duterte, nakita natin doon na talagang ipinasa to, naging batas. So yung college bigla, sa lahat ng state universities and colleges, wala tayong debate kung mag-tuition increase o hindi dahil libre na po ito. No? So yun yung una. Marami pang dalawa pero ayokong maliitin eh. Yung unang yun kasi talagang nagbago yun kasi bata pa lang ako, kampanya na yan eh, ng student movement, no? Tapos naging batas. No? So yun yung una. Pero yung pangalawa, yung tinatanong mo regarding ano ba yung it made us a living hell, no? Yung rice tarification. Very important matter po ito kasi nga talagang parang nakawawa talaga yung mga magsasaka natin. The promise was pagka you do an economic intervention, tanggalin mo yung taripa, babagsak ang presyo, di ba? Una sa lahat, parang di yan masyado nangyari yun. Kasi hindi lang naman taripa ang pinag-uusapan dito. Supply and demand pa rin ang usapan. At sa kabilang dulo, kailangan din na pag-usapan talaga yung kalagayan ng mga magsasaka. Siyempre, pag bumagsak ang presyo, you're just talking about the consumer side. Pero very important yung intervention sa mga rin talaga, mga magsasaka at yung mga nagtitindaho ng mga palay at bigas natin. Yun yung medyo na huli. So, I think meron intervention ng 20th Congress ngayon para i-remedy po itong usapin po ng problema sa rice tarification. Okay, para sa'yo, sino yung pinaka naging okay, kahit hindi mo panahon, pinaka naging okay na House Speaker? Kung meron man. Well, syempre, ngayon hindi natin alam pa eh kung sino maging House Speaker. Dalawa lang naman yung naranasan kong speaker, no? So si Speaker Sonny Belmonte, di ba? At ngayon po, hindi pa natin alam sa 20th Congress kung sino yung magiging speaker, no? Pero I think si Speaker Martin yung mananalo kasi 285 congressmen lang yung yung pong sumusuporta sa kanya pong pagiging speaker, no? So antayin. Kasama ka ba ron? Hindi, sa minority, magma-minority ako eh, no? Hindi, well, kahit panahon po ni Speaker Belmonte, siya, minority din naman ako. Pero, I think, naman sila? I think, very, magpapantay sila doon sa kanila pong, magkaibang leadership styles. Pero, as a point for Speaker Martin, sinusuportahan po niya today, strong support for our review of the Free State Education Law. At balita ko may parang pagkakaintindihan sila at least ng mga taga-Makabayan. Ang akala ng marami, pag from Kabataan Party List, gagraduate ka at diretso ka agad sa bayan muna or sa bayan. Hindi pala ganun. Si Sara Ilago ay Gabriela na siya, di ba? Ngayon. So, maraming nag-expect siguro na ikaw ay magiging bahagi ng bayan mo na. Pero turns out, hindi pala siya parang SRB, magiging akro ka pagtanda, pag-graduate supposedly. So, pwedeng pakikwento kung bakit sabihin natin hindi ka tumuloy doon sa path na yun. Wala naman. Actually, wala naman nagsabi na yung A ay diretso sa plan B, no? Wala naman ganun eh. So, ibig sabihin, life happens, you know? Ang buhay ay
nagbabago, no? So ibig sabihin, hindi mo naman alam mo ikaw nagbanda ka. Did you have actually ever imagine Hindi. that you would reach this desk, 'di ba, doing hard news, no? So, kumbaga marami namang dumadaan sa buhay natin na hindi natin inaasahan, no? Pero ibig sabihin, very important na clear pa rin yung sense of purpose. And I don't think it has ever changed. 'Di ba? Who I was in 2013, going into Congress at the 16th Congress, is probably the same exact person that you would see today at the 20th Congress. Alright. Good luck sa'yo, Kong Terry Redon ng Bicol Saro. Maraming salamat sa oras mo, Kong. Oh. Maraming salamat, Mabuhay.